Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa buhay po ng bawat isa, sa lahat po ng taga-subaybay at tagapakinig nitong programang Rapture Bride TV. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito pong muli ang inyong pong mga lingkod, Pastor Joms, and with me, my wife, Sister Nina. Kami po ay bumabati ng magandang gabi. Sister Nina. Yes, isa po mapagpalang gabi sa ating lahat. Mga kapatid, muli po kami nagagalak na kayo po ay makasama namin ngayon. Gaya po ng nakagawian, ito pong ating live segment ay exclusively naka-live stream sa ating Rapture Bride TV na Facebook page at wala pa po ito sa ating YouTube at ganoon na rin po sa ating Facebook page na isa pa na Rapture Bride The Last Hour. After po ng ating live segment ay ipopost po natin ito sa ating mga social pages. Ano po? Kaya naman, iniimbitahan ko po ang lahat na tayo na po ay mag-share ng ating segment. I-share na po natin sa ating mga kapatid, sa ating mga group chat, sa ating mga Facebook wall, sa ating mga pages or mga group pages na sa ganun ay makasama po natin ang ating mga kapatid sa pag-aaralan po natin ngayong gabi. God bless po. So, bago po tayo magpatuloy sa ating pong gagawin pong pagtatalakay at pag-aaral ng salita ng Diyos na may kinalaman pa rin po sa tinatawag nating end times, humihingi po muna kami ng paumanhin, mga kapatid, sapagkat nung mga nakalipas pong panahon, hindi po tayo nagkaroon ng live segment dahil alam naman po ninyo, dalawang magkasunod po na bagyo ang tumama sa bansang Pilipinas. At sa mga pagkakataon po na yon, hindi po namin magawa na makapag-live kasi kailangan po namin tipirin yung aming pong baterya sapagkat solar battery lamang po. Okay, ang ginagamit po natin para po makapag-live segment at magamit din po sa aming pong mga pang-araw-araw pong ginagawa. Kaya humihingi po kami ng paumanhin, pero gayon pa man, salamat sa Diyos sapagkat binigyan po tayo ngayon ng Panginoon ng pagkakataon na muling makapag-live segment at mahalaga po ito pong ating pong magiging pag-aaral ngayong gabi sapagkat ito po ay may kinalaman nung mga nakalipas pong mga araw, lalo na po nung nakalipas din pong Oktubre na ako po ay nagturo at nangaral na kung saan meron nga pong mangyayari at magaganap na magnetic solar storm at ito pong magiging dahilan at daan kung bakit yung mga tao ay hindi lamang po makakaranas, okay, ng anumang pong pagbabago sa kanila pong mga katawan at sa kanila pong mga kaisipan. Ito na rin po marahil ang naging daan para ma-activate yung vax na nailagay ng kaaway sa kanila pong mga katawan. So bago po tayo magpasimula, ay meron lamang po kong babasahin sa aklat po ng mga awit chapter 91 verses 1 hanggang 6, mga kapatid. Okay? At dito po natin kinuha yung ating pong tema at pamagat na The Night Terror. Ito po, babasahin po ni Sister Nina sa wikang English at nang sa ganun ay makita po natin at maipaabot po sa inyo kung ano po yung aming pong ibig sabihin. Sister Nina, pwede bang pakibasa? Psalm 91 verses 1 to 6. Ito po ang sabi ng Yes, ito pong pagkakasabi ng Biblia. Psalm 91 verse 1 to 6, ito po ang sabi, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the faller, and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in the darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang mga salita na kung saan dito po makikita po natin yung lahat daw po ng mga tao na ang pinakakanlungan ay ang presensya po ng Diyos, sila daw po ay iingatan ng ating Panginoon. At saan po sila iingatan? Okay, binanggit po diyan
kung ano po yung mga kasakunaan na mangyayari sa ating panahon. Bagamat ito po ay isinulat po ni Haring David dahil nga po meron din pong mga pangyayari at kaganapan nung mga unang kapanahunan na kung saan, okay, meron pong tinatawag na night terror o yung terror by night na kung saan ito po ay babasahin po natin sa original na Hebrew, yung night or terror by night sa Hebrew po ay night terror or yung word na fakad. Okay? Ano pong ibig sabihin ng salitang fakad? Yun po yung mga nilalang na kadalasang umaatake po sa gabi. Kaya mapapansin po ninyo, okay, doon po sa Joshua, mga kapatid, chapter 6 until chapter 7, na yung walls of Jericho ay describe kung gaano po ito kataas at kung gaano po ito kakapal. Yung walls of Jericho, mga kapatid, dalawang sasakyan ang kapal ng pader na itinatag po ng mga taga-Jericho. At ang dahilan bakit po nila ginawang ganun po kakapal at mataas po yung pagkakagawa doon po sa walls of Jericho sapagkat sila nga po ay takot doon po sa tinatawag na night terror. Yung mga nilalang na gumagala sa gabi para mambiktima po ng mga tao. Kung baga, sila po yung mga Nephilim. Sa aklat po ng Genesis chapter 6 verses 1 to 4, makikita po natin doon na yung mga fallen angels, di po ba, nag-asawa ng mga babae po na taga-mundo at sila po ay nagkaroon ng mga supling, mga anak na kung tawagin ay Nephilim. At yung Nephilim po, hindi lamang po ito yung mga giants o yung mga higante. Bagkus kabilang po rito yung mga tinatawag pong night terror. Yung mga nilalang, yung mga halimaw na umaatake po ng mga tao. Kaya kung babasahin niyo po yung Book of Enoch, talamak po, okay, yung cannibalism sapagkat ginawang pagkain itong mga Nephilim giants at saka yung mga Nephilim beings na kung tawagin ay night terror or fakad, okay, ginawa pong pagkain yung mga tao nung panahon ni Noah, okay, up until, mga kapatid, nung panahon po ni Moses, even po ni Haring David. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang dahilan bakit pinugutan ng ulo ni Haring David si Goliath sa paniniwalang si Goliath po ay isang Nephilim at ang mga Nephilim ay may kakayanan pong bumalik, okay, sa pagiging buhay. Okay, yun po yung mga karakteristik, okay, ng Nephilim. At alam po yan ni Haring David. Kaya nga, si Haring David, meron po siyang kaunawaan kung bakit ginawa niya po yung Psalm 91 na yan para po maging proteksyon at maipaabot sa lahat ng tao ng pinaka-proteksyon, kanlungan po natin at ang ating pong sandata ay walang iba kundi yung presence po ng Lord. Bakit? Kasi si Haring David, siya mismo ay nakaranas ng tinatawag na the night terror or terror by night. Yan po yung pagkaka-translate sa English, terror by night. Pero sa original, sila po ay tinatawag na night terrors, mga nilalang na gumagala tuwing gabi para po manghunting, mambiktima ng mga tao para maging pagkain po nila. Okay? Sila po yung mga yan. Okay? Ngayon, ano po ang koneksyon sa ating pong pag-aaral po ngayong gabi? Malaki pong koneksyon po nito, mga kapatid, sapagkat nabanggit ko nga po kanina at nung mga nakalipas po na videos na ginawa po natin na kung saan magkakaroon nga po ng tinatawag na pinakamalakas na magnetic solar storm
na magre-release po ng napakataas na frequency sa panahon na yung magnetic field po ng Earth ay napakahina. Kaya po, nung mga nakalipas pong mga araw, November 11 up until November 12, okay, nag-release po ang araw, mga kapatid, ng pinakamalakas na radiation, okay, pinakamalakas na frequency na ang sumalo ay hindi lamang po yung mundo, hindi lamang po yung daigdig. Ito po ay direktang sinalo ng mga tao since mahina ang magnetic field. Kaya nung panahon po na yan, mga kapatid, marami po ang mga nakaranas ng pagkahilo, marami po ang nakaranas po ng pananakit ng kanilang katawan, okay? At ito pa po yung medyo kakaiba sapagkat ito po ang tawag, okay, sa naganap at nangyaring solar storm, magnetic solar storm noong November 11 up until November 12. Ang tawag po nila dyan sa solar storm na yan ay cannibal solar storm. At dyan po nakita, okay, mostly sa buong mundo nakita po yung kakaibang liwanag, yung aurora borealis, okay, na nagpakita sa buong mundo. Sa iba po kulay green at sa iba naman po ay kulay violet at yung ibang lugar nakakita ng pareho pong kulay green at kulay violet. Ayan. So dito makikita po natin mga kapatid, ito po yung nangyari at ang mga tao nga po ay meron pong kakaibang naranasan sa kanilang mga katawan. And I believe hindi lamang po kakaiba yung naranasan nila sa kanilang katawan na activate, okay? Diyan po mismo na activate yung VAX na MOTV, yung Mark of the Beast na VAX na activate sa panahon na nagbuga ng napakalakas na radiation at frequency yung araw na kung saan yan din po yung panahon nga na mahina yung magnetic field ng Earth. Ito po, babasahin Sister Nina kung ano po yung nangyari nung araw ng November 11 at November. Pakibasa, Sister Nina. Yes, ito po ay mula sa isang post ng isang blogger rin po. Sabi po, happening now, a massive wave of energy just swept through Earth. The aurora oval has pushed far south and the atmosphere is heavily charged. Many are reporting ringing in the ears, head pressure, sudden fatigue, restlessness, vivid dreams, anxiety spikes, dizziness, and that strange floaty feeling that shows up during magnetic stress. Animals are reacting, electronic are glitching, and planet's magnetic field is under heavy pressure right now. This isn't just a sky event, it's a full energy surge moving through Earth in real time. Ayan. Ayan po. Okay? Ito naman So, 16 hours ago, Pastor. ito po, nangyari din po yan kanina uli. Nagbuga na naman ng malakas na magnetic solar radiation, magnetic solar storm ang araw. Kanina po yung madaling araw. At ito naman po yung report. Bago ko po ibigay yung aking pong opinion at bago ko po maibigay yung review ko dito po sa nangyaring magnetic solar storm na tinatawag nga po ng mga scientists na cannibal magnetic solar storm. Pakibasa, Sister Nina. Sabi dito po, the sun just erupted again and this one is big. Ganun kalaki, oh. Nakita niyo po yung butas sa araw. A major solar flare launched a full halo CME into space and part of it is now aimed toward Earth. Impact window is less than 48 hours. The first shockwave already caused radio blackouts over the Indian Ocean. You may feel the energy shift as ringing in the ears, head pressure, sudden fatigue and burst of energy, anxiety and restlessness, dizziness or floaty sensation, vivid dreams or sleepy disruption, heart flutters. Animals react early, pets restless or clingy, birds changing direction, wildlife acting skittish, farm animals grouping tightly. Electronics may glitch, GPS may drip, auroras could push far south again. This isn't just a space weather, it's a full energy surge moving through Earth.
Stay aware, stay grounded, updates coming. Yun ang post ng isa Yan po. po yung nangyari noong November 11 at 12 at kanina rin po, okay, kaninang madaling araw, yan din po yung nangyari at naganap, mga kapatid. At makikita po natin na meron pong kakaibang mga pangyayari at kakaibang karanasan yung nangyari po sa mga tao. Yung iba, bigla pong parang nag-ring yung kanila pong mga tainga. Mhm. Yung iba po nahilo, maaaring yung iba ay nagsususuka, yung iba ay para pong parang may pakiramdam na lumulutang yung kanilang katawan sa ere. At yung iba po ay nakaranas po ng hallucination. Okay. So, mapapansin po natin, sino po itong mga nakaranas na ito? Of course, karamihan at kalimitan sa mga nakaranas niyan ay yung mga taong tumanggap ng vax na siyang mark of the beast. Bakit ko po nasabi? Kasi tayo po ba, kayo po ng mga unvax, naranasan niyo po bang mahilo? Naranasan niyo po ba na magsuka o magkaroon ng hallucination? Dahil naulit po yan kanina pong madaling araw. So, ibig sabihin, nangyari yan noong November 11 at November 12 at naulit po kanina. Pero, hindi po tayo naapektuhan. Why? Kasi hindi nga po tayo tumanggap ng mark of the beast, which is ito nga po yung vax. Pero yung karamihan po ng mga tao, lalong-lalo na yung mga tumanggap ng turok, sila po yung nakaranas nung mga nabanggit kanina ni Sister Ninya na nagri-ring yung tenga, meron silang parang napapakinggan pong ingay sa kanilang mga tenga, naghahalusinate, nagsusuka, para pong nakalutang sa kanila pong mga yung katawan nila ay nakalutang sa ere, something like that. Pagpapakita na hindi lamang ito yung naging karanasan ng mga tao ito, I believe na ito po ay may connection sa mark of the beast at yun po ay na-activate. Okay? Bakit ko po nasabi, mamaya ipapakita ko, alam ko siguro, karamihan sa inyo, alam na po yung prophecy ng isang prophet from USA, si Prophet Perez ND. Okay? Concerning sa mga nilalang na magpapakita at magpapahayag ng kanilang mga totoong pagkatao this 2025 up until 2030. Ang tanong, bakit po siya nagkaroon ng ganung prophecy? I believe, nangusap ang Lord sa kanya sapagkat nagkaroon po ng activation doon po sa mga taong tumanggap ng Mark of the Beast na ngayon ay kinukonsider na po natin hindi na tao. Hindi na po sila mga tao sapagkat nagkaroon po ng pagbabago. Actually, meron pong isang comment, yung isang pong vlogger, nung magkaroon po ng tinatawag na cannibal magnetic solar frequency, sinabi niya, okay, sa kanya pong vlog, na ito po yung new beginning, yung bagong simula, okay, ng evolution ng tao. Ang tanong, bakit niya nasabi na bagong simula ng evolution ng tao? I believe, okay, naniniwala siya na marahil na-activate niya yung vax sa katawan ng mga tao at yun pong naging dahilan kung bakit, okay, kung bakit na bago totally, completely yung kanilang mga DNA at ngayon po ay kabilang na po sila sa tinatawag ng Biblia sa Psalm 91 verse 5 and 6 na night terror, yung mga nilalang na umaatake at handang kumain ng mga tao tuwing gabi. Okay? Ngayon, meron po akong gustong i-share sa inyo kasi ganito po, meron pong pangyayari nung 1590, something like that. Okay? At ito pong pangyayari ito ay hindi po nailagay at pilit ibinura sa kasaysayan po ng mundo, sa kasaysayan ng buhay ng tao, sapagat ayaw pong maipaabot ng kaaway ang katotohanan ng mga nangyari noong 1590s. At kabilang po rito, mga kapatid, si William Shakespeare. Okay?
Ito po yung nangyari noon. Okay? Noong 1590s, mga kapatid, nagkaroon po ng teatro si Shakespeare. Siya po ay naimbitahan ng Queen of England ata, si Elizabeth. Elizabeth I. Okay? Siya po ay na-invite ni Queen Elizabeth para po magkaroon po ng teatro. Okay? At habang sila po ay nagkakaroon ng teatro, meron pong isang kometa na kung tawagin ay Green Comet ang nag-pass by doon po sa lugar na kung saan ginanap yung teatro ni William Shakespeare. At yun po yung panahon at pagkakataon na nagkaroon po ng tinatawag na Black Death o yung bubonic plague na kumitil sa milyon-milyon pong tao sa Europa na halos ang buong Europe ay mabura sa mapa. Okay, yung population po ng Europe ay halos mabura ng dahil po sa tinatawag na bubonic plague. So, nung panahon na meron pong bubonic plague, dumaan po yung Green Comet sa isa pong bayan na kung saan doon nga ginanap yung teatro ni William Shakespeare. Ito po ay hindi nakalagay sa history, pero ito po yung totoong nangyari at naganap. Okay? So, nung dumaan po yung Green Comet, mga kapatid, ano pong nangyari? Yung mga tao po sa bayan, okay, na yon, kung saan doon po ginanap yung teatro ni William Shakespeare, yung mga may sakit na bubonic plague, bigla pong nagbago. Okay? Yung mga tao na bigla pong nagbago yung kanila pong mga kaisipan to the point na sila po ay naging parang mga zombies. Okay? At doon po mismo sa teatro, mga kapatid, sinugod po dito pong tinatawag nating mga undead. Yung teatro, buti na lamang nandoon po yung mga kawal na pinadala ni Queen Elizabeth at sila po ay nagkaroon ng pagtataka bakit po naging ganon yung mga tao dun sa syudad na yon. Okay? So sa madalit sabi, mga kapatid, napatay naman po yung mga taong yon at sinunog po yung bayan na yon. Okay, marahil doon po nagsimula yung kantang London Bridge is Falling Down. Although hindi naman po nag-fall down yung bridge na yon, sinunog po yun para po yung mga tao na apektado ng Green Comet ay hindi po makatawid. At binayaran po ni Queen Elizabeth si William Shakespeare and even yung lahat po ng mga nakapanood at nakasaksi, okay, yung mga taong nasa teatro, yung mga dumalo ng teatro, binayaran po para po i-conceal, para po pagtakpan yung nangyari pong kaganapan noong 1590s na nagkaroon po ng tinatawag na zombie apocalypse. Okay? Ngayon, ano po ang nais ko pong maipaabot? Alam niyo po ba mga kapatid na unawaan ko? Dahil meron nga pong binanggit si Prophet Ferris MD na mamaya ipapakita ko yung video na kung saan sa ating pong panahon ay makakakita at makakaranas daw po tayo, okay, ng mga nilalang na kung tawagin ay vampira o vampire sa English. Yung pinapanood po natin sa telebisyon, sa sinihan, okay, sa computer, totoo pong mangyayari at magaganap. At ito po yung aking pong napagtanto. Okay, kasi sinasabi natin na magkakaroon po ng zombie apocalypse. Nung sinearch ko po yung zombies, ang ibig po sabihin ng salitang zombies ay undead. Okay? Yung hindi na po namamatay. Patay na buhay. Yung sinearch ko po yung salitang vampira, vampire, ang lumabas po undead din. Therefore, itong mga vampira na ito na dating tao at na bago marahil ang kanila pong mga DNA nung magsimula po na magbuga ng napakalakas na magnetic storm frequency ang araw na kung tawagin ay cannibal magnetic storm. Okay? Doon po siguro sila naging ganyan. At
ngayon po, makakaranas po ang marami. Okay? Lalong-lalo na yung mga tao na hindi naniniwala na ito nga pong COVID vax ang mark of the beast. Okay? Yung mga taong backslider, yung mga tao pong wala sa presence ng Lord, yung mga taong naglalaro sa ministry, sila po yung magiging biktima nito. Malibang sila po ay mag-repent, malibang sila po ay ma-revive, sila po ay ma-restore at ma-reconnect muli sa presence ng Lord, nagiging silang biktima ng mga ito. Okay. Ngayon, meron pong ganito pong pangyayari. Okay. Meron pong ganitong pangyayari na kung saan, mga kapatid, parang meron pong similarity. Alam niyo po kung bakit? Okay? Alam niyo po, itong si 3i Atlas, although alam natin na ito po isang space probe, kamakailan, ito pong 3i Atlas ay nagbuga po ng tinatawag po nating parang jetpacks, something like that, 7 jetpacks sa kanya pong katagiliran para po mamaniobra ang kanyang sarili at makaikot po patungo po ng Earth. Patungo po siya ngayon ng mundo. Okay? At meron po tinatawag na Hopi prophecy na tinatawag na, hindi ko alam kung blue or green kachika. Yan po ang tawag nila dyan. Green or blue kachika. At ito pong green or blue kachika na ito, ayon po sa mga Hopi Indian, ito po'y prophecy nila na magbabago daw po ng evolution ng tao. Okay? Ngayon, nung nakalipas po na mga videos namin, meron po kami ipinakita na isang palabas na kung tawagin ay Night of the Comet. Ayan. Pwede ba natin ipakita, Sister Nina? Okay. Night of the Comet. Ayan po. Yung Night of the Comet na ito ay kapareho ng naikwento ko po kanina na nangyari sa panahon po ni William Shakespeare. Okay. Doon po kay Shakespeare, dumaan po yung Green Comet, yung lahat po ng naapektuhan ng bubonic plague naging zombie. Okay? Ngayon, dito po sa palabas na Night of the Comet, meron naman po itong pulang kometa, red comet naman. Red comet. At yung lahat po ng mga tinamaan ng radiation ng red comet, okay, bigla pong na-pulverize, naging parang abo, naiwan yung mga damit, naiwan po yung mga sapatos, naiwan yung mga gamit, para pong rapture. Okay, bigla silang nag-vaporize, naglaglagan yung mga damit, naglaglagan po yung mga kasuotan nila. At yung mga taong hindi naman po na-vaporize, nung sila po tinamaan ng radiation ng red comet, naging mga zombies. Okay? Paparating po sa Pilipinas. I'm sorry, paparating sa Pilipinas. Pasensya na. Paparating po sa Earth. Okay? Paparating po sa Earth. Hindi lang sa Pilipinas, ha? Sa Earth. Pasensya na po kayo, nagkamali ako. Paparating po sa Earth yung 3i Atlas na pinapangambahan nga nating space probe na ang nakasakay, according sa isa pong remote viewer na si Sebastian Martin, 3 to 5 million Draco reptilians. Okay? Ngayon, ito po yung medyo nakakatakot na magiging pangyayari at magiging kaganapan once na dumating po yung 3i Atlas. Kasi kung maaalala nyo, meron po kaming pinapalabas dito ni Sister Nina na commercial ng Nike ata. Okay? Yung, ano ba yun? Foot Locker. Na simultaneous nangyari yung alien attack, alien invasion, at kasabay noon, nangyari din po yung zombie apocalypse. Okay? Ngayon, since ito pong zombies at pati po yung vampira, pareho pong tinatawag na undead. Yan po siguro, okay, yung mangyayari sa mga susunod na kapanahunan. Lalo pa, okay, may sinasabi po ang Biblia na ganito. Pwede ba natin i-post niya sa aklat po ng Jeremiah? Makinig kayo.
Jeremiah chapter 19 verse 8 and 9. Ito po ang sabi ng Bible. Jeremiah chapter 19, 8 and 9. Ito pong pagkakasabi. I will make this city desolate and a hissing. Everyone who passed by it will be astonished and hiss because of all its plagues. I will cause them to eat the flesh of their sons and the flesh of their daughters, and everyone shall eat the flesh of his friends in the siege and in the desperation with which their enemies and those who seek their lives shall drive them to despair. Ayan. Darating po yung panahon na hindi po marirecognize, okay, hindi marirecognize ng mga magulang ang kanilang mga anak. Bakit? Kakainin nila eh. Hindi marirecognize ng isang tao yung kanyang kaibigan. Bakit? Kakainin nila eh. Meron pong nangyari at naganap sa kanila kung bakit hindi nila kayang ma-recognize. Okay? Hindi nila kayang makilala, hindi nila makilala, okay, kung sino yung taong kanilang kausap at kaharap, at malamang aatakihin po nila. Okay? Ngayon, balik po tayo sa ating pong pagtatalakay dahil nga meron pong isang video, okay, at napanood ko nga po itong video na to, na kung saan ayon po dun sa isang prophet from America na nagbigay po ng babala sa maaaring mangyari at maganap ngayong taon up until 2030. Okay? Kung maalala po ninyo, yung prophecy sa Book of the Essene na yung 2025 ay final age of humanity. Okay? At dito ko rin po sinabi, okay, 2020 ko pa sinabi, na ang simula ng Great Tribulation ay 2025. At marahil, nakapasok na nga po tayo at wag na po muna kayong umasa sa rapture. Ang rapture ay mangyayari sa kalagitnaan ng Great Tribulation. Kasi marami pong umaasa ng rapture eh. Meron pa nga nag-set ng date na September 23 at 24 magra-rapture, hindi nangyari. Binago, ginawang October 6 at 7, hindi pa rin nangyari. November na ngayon. So pagpapakita na hindi po muna mauuna ang rapture. Okay? Ang mauuna ay yung unang bahagi ng Great Tribulation para subukin ang lahat ng mga Kristiyano at mga nagsasabing anak ng Diyos kung sila ba'y mananatiling tapat, kung sila ba'y magpapatuloy sa kabila ng kahirapan kanilang mararanasan, sapagkat ang sabi ng Matthew 24 verse 13, ang mga mananatiling tapat hanggang wakas, ang siya lamang maliligtas. Okay? Amen. So ito po yung huling gagawing pagsubok ng Lord para malaman kung talagang tayo pa talaga ay tapat na naglilingkod po sa Kanya. Okay? Kasi hindi po malalaman ng katapatan ng isang tao kung wala pong pagsubok. Tama, Sister Nina, no? Opo, tama po. Hindi mo malalaman. Sa aklat po ng Genesis chapter 22, verse 1 hanggang 2, sabi po ng Bible, sometime later, God tested Abraham. Tines ng Diyos si Abraham para malaman kung siya ba talaga ay totoong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos o peke yung kanyang ginagawang paglilingkod. Kasi ngayon, sa ating pong panahon, hindi mo ma-distinguish eh. Marami puro post ng mga verses sa Bible. Nagbibigay po ng mga quotes about mga godly quotes. Okay, hindi natin ma-distinguish kung yan ba talaga ay totoong Kristiyano o hindi. Kasi nga, sa kadalasan, ang pinopost po sa kanilang mga Facebook wall ay puro mga Word of God. Okay? Mukhang sa dami ng Word of God na ipinopost, yung iba mukhang lalagpas na ng langit. So, ang mangyayari, para po malaman kung totoo ba yung post na yan, okay? Kasi, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi po sa paramihan ng mga posts ng verses sa Bible, okay, sa ating mga Facebook wall, hindi po paramihan ng knowledge sa Bible. Ang totoong mga anak ng Diyos
ay malalaman mo pag yan po ay nasubok at sa kabila ng mga pagsubok na yun, sabi ng James chapter 1 verse 12, nagtagumpay. Okay? Ngayon, ito po, mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo ngayon yung video. Ano ba yung susunod nating sister niya? Okay? Actually, yung video po muna para ma-discuss niyo po yung fear, anxiety. Pero before sana yun, Pastor, okay lang ba? Maidagdag ko lang dun sa mga notes kasi na parang na-miss yata ito. Dun sa green comment na binabanggit niyo po regarding po ito dun sa Shakespeare and zombie apocalypse. Kasi nangyari nga po yan noong panahon ng 1590s. Yung green comet ay nag-pass through sa sun at they are yung NASA or yung mga tao in-speculate nila that it comes near to Earth, nag-pass through kung bakit nagkaroon ng radiation in 1590s, which is ganun rin po yung mangyayari dito kay 3i Atlas, that it already passed through the sun at it will come near to the Earth by December 19, 2025. So yun yung parang yung similarities ng pangyayari nun. Actually, yung pangyayari dun kay Shakespeare, yung binabanggit po ni Pastor, it was a documentary. Pero it was already deleted. I'm not sure, Pastor, kung napanood natin yun saan yun? History Channel or sa Discovery Channel. Pinalabas, okay? Hindi ko alam kung History Channel or Discovery Channel, okay? Pero it was already been deleted. Ngayon po ay documented. Okay? At pilit tinatanggal. Actually, wala na po kayong mariresearch, wala na po kayong makikita even kay Google, binura na po yung katotohanan na kung saan noong 1590s ay meron pong nangyaring zombie apocalypse. Okay? Dahil po sa kaganapan na nangyari na kung saan yun nga po yung green comet na nag-trigger para po ma-zombify yung mga taong nakaranas ng bubonic plague nung kapanahunan ni William Shakespeare. Ngayon, mangyayari pa ulit yun? I believe. Bakit? Gaya nga po ng sinabi ko, okay? Gaya po ng sinabi ko, noong November 11 at November 12 at kanina, nagbuga ang araw ng napakalakas na magnetic storm, magnetic frequency, na kung saan tinawag po ng mga scientists na cannibal solar storm. Magnetic storm. Bakit po cannibal? Ang dami naman pwedeng ipangalan. Bakit cannibal magnetic solar storm ang ipinangalan? Dahil meron silang idea na yung mga tatamaan ng radiation na ito, magkakaroon po ng cannibalistic behavior, cannibalistic instinct, nakakain po ng tao. At isa na nga dyan, yung sinasabi nung propeta from America, na itong mga nilalang na ito, na kung tawagin daw po ay vampire o mga vampira, ay kakain po, sisip-sip ng dugo. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng tawag dito, kaunawaan, na kung saan, alam niyo po ba, ngayon sa ating pong panahon, hindi na po kasi tinatanggap ng blood bank yung dugo ng mga vaccinated. Hindi na. Okay? Coding. I'm sorry. Ngayon, sila po ay naghahanap ng mga unvax, dugo ng mga unvax para ma-transplant. Okay? Ma-transplant. Dahil hindi na nga po pwede. Okay? Ngayon, ito pong mga vampirang ito, sisip-sipin yung dugo ng tao at ayon dun sa propeta, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa tao. It's either magiging vampira din siya pag siya ay nakagat or siya po ay mamamatay. Dalawa lang ang pwedeng maging pangyayari at kahihinatnan ng taong makakagat. Parang ganun rin yata, Pastor, sa pag kinagat ka ng zombies, di ba? It's either you will turn to zombies or you will die kasi kinain ka na. Something like that. So makikita po natin, may similarity. Okay? At sa aklat ng Revelation, chapter 6, verse 7 to 8, okay, yung mga tao, okay, yung 1/4 ng mga tao ay mamamatay
sa pamamagitan ng wild beast. Yung wild beast sa Griego ay therion, half human, half animal, human beast. Pag nabago yung DNA mo, okay, kagaya po ng nangyari kay Nimrod. Si Nimrod po, Hybrid, Pastor, hybrid na. Si Nimrod ay naging hybrid. Siya po ay naging hagiburim. Ano po ibig sabihin ng hagiburim? From a human state, turning into Nephilim. Anong ginamit ni Nimrod para maging Nephilim? Pharmakia. Okay, pharmakia. Ngayon, ano pong ginamit ng kaaway para po maging Nephilim, maging modern day Nephilim, maging transhuman ng isang tao? Pharmakia sa pamamagitan ng vax. At sila ngayon, okay, I believe sila po ngayon, yung magiging mga vampira, yung magiging mga zombies, okay, sa mga susunod na panahon, ayon sa sinabi ng propeta from America. Ngayon, okay, without further ado, ito po yung video, panoorin po natin at mamaya ipapakita ko po at sasabihin ko rin kung ano po yung aking pong magiging opinion. Ito po yung video, and I believe marami na po sa inyo ang nakapanood, marami na po siguro sa inyo ang may alam, okay, at mamaya ipapaliwanag ko po. Maganda po kasi itong aking pong babanggitin. Pero bago yon, ito po yung video, makinig po muna tayo. Urgent prophecy for the nations of the world. This one is a prophecy for all the world. Caution against vampires and blood-sucking demons or blood-sucking humans. There are some races in the world that are pretending to be like human beings. They are pretending to be like us, but they are vampires. They're going to begin to make their appearances around the world. In Asia, in Africa, in Europe, in America. They're going to begin to make themselves available. In Africa, in countries like South Africa, in countries like Ghana, Kenya, Somalia, in countries like Morocco, Tunisia, Mali, Liberia, Sierra Leone. Then we go to South America, Brazil, Peru, Croatia, Chile, Mexico, the United States of America, Canada, India, Nepal, the Philippines, China. There are many of these vampires around the world. They'll start showing themselves. Australia, they'll start showing themselves. They'll start killing people silently. And the way they're going to kill people silently, they're going to be killing them at night times. And some of them will be knocking your doors. That's why you need to double check before you open your door. Some of them will be vampires. They will pretend, but they'll be vampires in disguise. They will knock your door and enter and even kill people. They will not shoot them with a gun. They will just soak your blood. They will not just kill people, but they will turn people into themselves. If they bite you a certain way, they can choose to either kill you or they choose to bite you in a certain way that you're going to become like them. So they can transfer their spirit in you by biting you. And also they can choose to kill you. So you're going to see a lot of people gone missing. More people are going to be going missing in the world. Just know that it's those vampires. Some of them are in your politics. Some of them are your doctors. Some of them are your nurses. Some of them are your teachers. Some of them are your friends. Some of them you are living in the same house. Some of them you are living in the same country, same cities. Some of them are your musicians. So they are everywhere. They've been hiding for a long time. They've been existing, but they're going to begin to show themselves very, very publicly. Vampires are not different from witches and wizards. That's just another category, but they are blood-sucking humans. They pretend to be humans, but they are vampires. They are still in this world, many of them. You begin to see a lot of people dying around the world, on the street, and being bitten by a sharp teeth, and they will soak their blood. Some of them, they will turn other people into vampires. So be careful in these last days. Strange things will be happening around the world.
They are already in America. They are hiding in America everywhere. They are hiding everywhere in America, those vampires. They are not humans. And so they'll begin to show themselves. They'll begin to show themselves. Some cameras will be able to get them, but they will disappear. The police will not be able to track them. So they're already happening in America. You see, people are disappearing mysteriously. People are dying mysteriously on the street. All these are done by those vampires, but they will begin to show themselves more. In 2026, 2027, 2028, and 2029, it will become very viral around the world. People dying by being soaked, by their blood being sucked by vampires. They are existing. You never know. Don't trust people. Be careful the people you deal with. So pray very well for the nations of the world. But God will protect his own. Those people who are living in righteousness and holiness, those people who are Christians, who are truly following God and who are careful, God will protect them. But be very careful. From this ending 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, be very careful from the times of night times specifically around 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m., all the way to 3 a.m. Hallelujah. Be careful. Some of these vampires, they will start showing themselves, especially to people who are not godly. But to those who have godly, God will begin to protect them. Hallelujah. Stay in prayer. So pray very well before you always go out. You never know what you're going to face. In a public restroom, or in the street, or in homes, everywhere. Just be watchful. Shalom. Okay. So, yan po yung paalala, babala ni Prophet Perez MD. Hindi lamang po sa ating mga Pilipino, kundi sa lahat po ng tao sa buong mundo. Kasi pati po yung Pilipinas, binanggit niya. Okay? Na marahil, ito pong vampirang ito, maaring matawag nating aswang, o anuman po yung pwede nating makatawag. Pero yan po, yung tinatawag po ng Bible sa Psalm 91 verse 5 na fakad or night terror. Yung mga nilalang na gumagala at nambibiktima tuwing gabi para po sila po ay makakain at makapambiktima ng tao. At kaya nga po ang pamagat po ng ating pinag-aaralan ngayon ay night terror o sa Hebrew word ay fakad sa 91 verse 5 ng Psalm. Gawa nga po ng sila po yung mga nilalang na yan. Naalala ko po mga kapatid, kasi meron din po gantong pangyayari. Okay? Doon po sa bakuran ni Taylor Swift. Kilala niyo po si Taylor Swift, ano? Sa bakuran po ni Taylor Swift, mayroon pong mga natagpo ang mga decapitated bodies. Mga bangkay, putol-putol po yung katawan. Okay? At ito po ay yung mga tao marahil na naimbitahan, mga fans ni Taylor Swift na naimbitahan sa kanyang lugar at hindi na po marahil nakauwi. Natagpuan sa bakuran ni Taylor Swift. Okay? Yung mga bangkay ng mga taong decapitated, putol-putol po yung katawan. And I believe, marami pong tao ang nagsasabi na ito pong si Taylor Swift ay isa pong vampira, kung hindi man ay isa pong halimaw o reptilya. Okay? At marami pong kagaya ni Taylor Swift. Mga iniidolo po ng maraming tao na hindi nila alam mga vampira, mga maligno, mga aswang. Okay? At sila daw po ay magiging visible. Okay? Mula 2025 patungo daw po ng 2030. Okay? Ngayon, naalala ko rin po yung prophecy ng isang pastor. Kung maalala po ninyo, yung aming pong live segment na kung saan meron pong tema at pamagat na On the Brink of Tribulation. Panoorin niyo po, hindi ko lang po alam po anong part doon. Pero yun po yung pamagat, On the Brink of Tribulation. Meron po kaming pinakitang video ng isang pastor, si Pastor John Anusike. Ano pong sabi ni Pastor John Anusike? Okay? Na maglalakad daw po in broad daylight
yung mga demonic entities, which is, I believe, ito po yung mga to, yung mga vampira o yung mga nabago na DNA, yung mga taong tumanggap ng mark of the beast na nabago nabago po ang DNA at naging pong mga zombies, naging mga vampira, naging mga demonic creatures. Yan po yung prophecy na yan, mga kapatid. Okay? Kaya, maging maingat po tayo. Ngayon, alam niyo po, nabanggit ko po kanina, okay, na of course, yung mga vampira, yung mga zombie, ang gusto po nila makasipsip ng mga dugo, lalong-lalo na ng mga dugo ng mga unvax. Okay? Kasi yun po yung dugo na hindi po contaminated, okay, ng DNA ng kaaway. Ngayon, bakit po yung dugo? Kadalasan, alam niyo po kasi meron pong naging ganito pong pangyayari, in-expose na rin po namin, na yung mga reptilian global elites, ang ginagawa po nila mga kapatid, sila po ay mangingidnap ng mga kabataan, ng mga bata, at ang gagawin po nila, Sister Ninya, mga homeless po. Yung mga homeless. Alam niyo po ba, di ba, nung nakalipas na buwan sa Amerika, bigla pong nagkawalaan yung homeless, in particular sa Denver. Nawala po, sa loob ng isang gabi, nawala po yung mga homeless sa Amerika, lalong-lalo na po sa Denver. Okay? At hindi po malaman kung bakit nawala. Hanggang sa meron pong nag-expose at meron pong nagsabi na yung mga homeless, yung mga batang nawawala, yung mga kabataan, alam niyo pong ginagawa nila? Sila po ay inilalagay sa isang kagubatan at sila po ay patatakbuhin. Okay? Magta-transform yung mga global elite, magta-transform na itsurang halimaw o itsurang reptilian. And of course, pag nakita po ng mga tao, magtatakbuhan. At ang reason bakit po nila ginagawa na magtakbuhan, para po ma-stimulate yung tinatawag na adrenochrome. Okay? Ano po itong adrenochrome na ito? Ito po yung gustong-gusto pong sipsipin, gustong-gusto pong kainin ng mga demonic entities, ng mga vampira, ng mga reptilian, na kung saan na-stimulate yung dugo, okay, sa pamamagitan po ng anxiety at stress, na kung tawagin din po natin, takot. Ayan. Ito po yung adrenochrome. Okay? Ano po itong adrenochrome na ito? Ito po ay, pakibasa nga sister niya, hindi ko mabasa. Bali ito po ay chemical sa blood na nafo-form kapag you are under stress and prolonged anxiety. So both molecules necessary for adrenochrome synthesis are present, leading to adrenochrome synthesis. So meron siyang nalilikha na chemical reaction sa iyong katawan. Hindi lang siya pwede sa stress, hindi siya magka-create ng adrenochrome. So yung stress, magre-release siya ng adrenaline, pero pag nagkaroon ng anxiety, mag-super oxidide at magmi-mix yung dalawa yun, magkakaroon ng oxidation, that it will create adrenochrome. Kung bakit kapag halimbawa, pag hinahabol ka, Pastor, paliwanag ko lang, halimbawa, yung animal, no, yung usa na hinahabol ng panther or ng lion, na meron siyang stress kasi nga hinahabol siya. So nagre-release yun ng adrenaline sa kanyang dugo. But then pag siya ay kinagat or something na pinapahirapan, magkakaroon siya ngayon ng anxiety that magre-release yun ng oxidation, kaya siya maglilikha ng adrenochrome sa iyong dugo kung bakit merong stress at anxiety. Ayan. Yung stress at anxiety equals fear. Okay? Fear. At ang gusto po ng kaaway, of course, matakot tayo. Kaya nga sinasabi ng Bible, di ba, sa aklat po ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Bakit? Kasi yung takot na yon ang mag-stimulate ng dugo ng tao at yun po yung napakabango. Okay, sa pang-amoy nito pong mga vampira ito, itong mga reptilian na ito, itong mga zombies na ito, yun po yung gustong-gusto po nila na mangyari sa tao para pag nakagat ka, makukuha nila yung pinaka matinding ang tawag rito. Parang drug sa kanila yun product.
o matinding product na kayang i-produce ng dugo, yung tinatawag na adrenochrome, Adrenochrome. mga kapatid. Okay? At of course, ito pong balitang ito na ating pong ibinabanggit, talagang nakakatakot. Okay? Kasi yung pinapanood mo lang sa mga pelikula ng mga vampira, mga aswang, mga zombies, literal na mararanasan mo na ngayon. Tapos ang nakakalungkot, ito po ang problema, no? Kasi yung iba, yung mga ganito pong klase ng mga revelation, ganito pong klase po ng mga information, ginagawa pong pagkakakitaan ng marami, na lalo na po yung ibang mga Christian vlogger na wala naman talagang puso na magligtas ng mga kaluluwa. Ang gusto lang nila, meron silang panibagong mai-inform para nang sa ganun, bida sila. Yung iba po, kagaya ngayon, hindi na po kami nagre-release pa ng mga videos, okay, bibihira na lang. Kasi yung iba, ninanakaw po yung mga research namin at gagawin nilang parang sila yung nakapag-research instead na ibigay yung credit sana doon sa taong nagpakahirap mag-research. Okay? So, yun po yung parang nagiging problema po ngayon dahil marami po wala naman talagang puso para magligtas at magbigay ng babala. Yung iba Okay? naman, Pastor, yung iba naman, sinasabi nila, kapag ka nagbababala tayo tinatag naman tayo o pinabansagan naman tayong fearmonger So, o yun. yung nagbibigay ng takot. Actually, Hindi po kami may nagbibigay ng takot. oo. Nagbababala tayo nang sa ganun makapaghanda ang mga tao at the same time, alam natin kung paano natin kokontrahin yung gawa ng kaaway. Kasi may pangako ang Lord which we will babanggitin po natin later on, di po ba? Ngayon, alam niyo po mga kapatid, mas lalo po tayo dapat manalangin. Kinakailangan natin ng spiritual warfare ngayon. Kasi hindi mo Amen. mapapalayas yung mga demonyong yan, yung mga vampirang yan. Okay? Kung hindi ka babad sa presence ng Lord at hindi ka puspos ng Espiritu ng Diyos. Ngayon natin kailangan ang kapuspusan ng Espiritu ng Panginoon. It is not about simple prayer at all. Okay? Kinakailangan natin na magbabad sa presence ng Lord. Kasi wala po tayong ibang alam na ligtas na lugar kundi yung presence ng Lord. Okay? At sana, ito pong ating video, ma-share niyo po. Kasi kailangan maipaabot po ito sa napakarami pong mga tao. Okay? Wala po akong pakialam kung mayroon po tayong mga bagong followers o wala. Actually, binabawasan na tayo ni Facebook. Wala po akong Don't pakialam care. kung tayo po ba, We don't care. excuse me, ay i-acknowledge ng mga tao o hindi. Hindi po yun ang aking after. Ang after ko, mabigyan ng babala ang marami para mas marami po tayong mga taong makapaghahanda dahil nasa delikadong panahon at sitwasyon na po tayo ngayon. Hindi na po ito biro, mga kapatid. Hindi ko po alam kung si Perez MD ay mayroon pong alam sa mga nagiging research po natin. Pero kung sakasakaling wala man, napakabuti ng Lord kasi yung ating pong research, yung ating pong ginagawang expose sa mga nangyayari at mga possible na pwedeng maganap ay inihayag din po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Pagpapakita lang na kino-confirm ng Lord yung ating pong mga naging research at information na itinitid po namin sa inyo, mga kapatid. Amen. Okay? Amen. Ito na po yung panahon. Ngayon, bago po tayo tuluyang pong magtapos at magwakas, Pastor, gusto ko lang po, naikwento nyo na po ba sa kanila yung regarding dun sa kasi kanina I'm looking for something dun sa video. Naikwento nyo na po ba yung mga elites like Queen Elizabeth na ibanggit yes, nyo na po ba? Okay po. meron nga pong pangyayari, kasi kanina ikwento ko yung mga elites, kinikidnap nila yung mga kabataan, yung mga homeless, pinapatakbo sa kagubatan para huntingin. Oh, Ganon yun din nga. po ang ginawa Para mag-create ni ng takot. Queen Elizabeth. Okay, nag-invite siya ng mga bata, lalong-lalo na po yung mga nakatira sa mga orphanage. Kinuha niya po yun. And then, pinakawalan po sa kagubatan para i-hunt mismo nitong reptilian na Queen Elizabeth na ito. Ito po ay in-expose nung kanyang katiwala. Yes, na nagtrabaho sa
dun sa kanila, kay Queen Actually, Elizabeth. yung lahat po ng pamilya ni Elizabeth, Queen Elizabeth, ay mga reptilians. Actually, si King Charles, si King Charles, inamin niya na siya po ay descendants ni Vlad the Impaler. Sino po itong Vlad the Impaler? Si Vlad the Impaler, siya po yung kauna-unahang Dracula. Siya po yung Dracula mismo. Si Vlad the Impaler ay Dracula nung kanyang kapanahunan, na literal na sinisipsip niya yung mga dugo ng mga taong kanyang nabibiktima, nabibihag, pinahihirapan, at sinisipsip po yung dugo. At inamin po ni King Charles na siya daw po ay descendants, ni Vlad the Impaler, ang unang Dracula sa Inglaterra. Okay? So, sila na po mismong nagsabi na yung bloodline po nitong mga Royalties. royal blood na ito, nila King Charles, nila Queen Elizabeth, sila na mismo nagsabi na sila po ay mga dugo ng mga vampira, dugo ng mga demonic entities, mga Nephilim. Yes. Lineage sila ng mga Oo. fallen angels or mga Kaya Nephilim. maging maingat po tayo. Opo. At saka mahalaga rin dito, Pastor, before tayo mag-end dun sa promise ng Lord, na katulad nga ng ginawa natin nung nakaraan, nung nagkaroon tayo ng National Prayer of Repentance, na in-offer natin yung oil para to bless our house, to bless the place. I-offer natin sa Lord to dedicate the place, to i-dedicate yung inyong mga anak sa Lord, nang sa ganon, makover tayo ng protection ng Lord. Okay. Tama po yun. Sige po, tama po. At magkakaroon po siguro tayo ng parang anointing service para lahat po ng inyong pong mga oil, it's either yan ay baby oil, mantika, o anuman yan, ay ating pong i-dedicate sa Lord. I-anoint po natin ng Holy Spirit sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Holy Spirit, sapagkat ang sabi na Isaiah 10:27, the anointing will break the yoke. Every good. Yeah. Okay? Yung lahat po ng mga curses, yung lahat po ng mga pamatong ng kaaway ay sisirain po ng anointing. Kaya po mahalaga na ma-anoint po ninyo yung inyong tahanan, yung inyong bakuran, yung inyong mga lupain ng anointing oil. Okay? And of course, pabalot natin sa dugo ng Panginoon upang walang gawa at pwersa ng kaaway na makapenetrate sa ating pong sambahayan at sa buhay ng bawat isa. Okay, so bago po kami magtapos, meron lamang po akong babasahin pong mga komento o mga katanungan mula po sa ating mga kapatid para na sa ganon ay mabigyan po kaagad natin ng tugon. Okay, so meron pong mga tanong dito, Sister Nina, nakita ko kanina. Ito po ay mula kay Brother Michael. Anong sabi diyan? Sabi po dito ni Brother Michael, Pastor, tanong ko po, naapektuhan po ba, hindi ko po, baka parang putol po, iwan ko kung naapektuhan ba yung mga vax nung tinamaan ng solar flare? Ipaliwanag ko kanina. Nung nagkaroon po, or baka yung mga unvax. I'm not sure kasi wala siya kasi. Yung mga unvax, kaya nga po ang tanong ko sa mga unvax, naapektuhan ba kayo? Kasi kanina pong madaling araw, naulit po yung pagbuga ng napakalakas na magnetic solar storm. Naapektuhan ba kayo? Kasi nung November 11 at November 12, mostly po ng mga naapektuhan, nagsusuka, naghallucinate, okay? At tumutunog yung kanilang mga tainga, marami po silang mga naranasan, most sa kanila, vaccinated. Okay? Pagpapakita na hindi lang yun na kanilang naranasan, marahil na bago na po yung kanilang DNA sa pamamagitan ng frequency na kung saan tinawag nga po ng mga scientists na cannibal magnetic solar storm. Bakit po tinawag na cannibal? Meron silang ini-expect na pag ang mga taong tatamaan nito ay magkakaroon nga po ng cannibalistic instinct. May probability, Pastor. Let me just clarify something, Pastor, So, dito po, dun sa solar flare na sinasabi natin, since this is frequency, magnetic frequency that affects electronics, even human, may possibility maapektuhan rin po yung mga unveiled. Pero I believe, what we believe ni Pastor, is mas apektado yung merong kang nasa loob mo. Kasi you are receiver. Opo, tama po. Yun ang ibig ko sabihin. So,
May possibility but it's minimal. Since wala ka namang sigurong bakal-bakal sa loob or something na Yes. magre-receive ng antenna. Kasi nga yung mga electronic gadgets nga, 'di ba, apektado nga rin sila. So Oh, may possibility nag-blackout po eh. Nag-blackout sa Opo. iba't ibang bahagi ng mundo. Indian Ocean yata, something Okay? like that. And then, Nag-blackout po. clarify ko rin po, the reason why it was called Cannibal Solar Storm is because yun po ay huge solar storm na pagka may naunang Oh, maliliit na sinundan pa solar ng isa. storm, susundan ng malaki at kakainin niya yung maliit at sabay-sabay silang tatama sa Earth. But then, the word itself is parang predicting of something that Oh, predictive might program. happen. Kasi marami Oo. pwedeng itawag, bakit po tinawag ka na Cannibal Magnetic Solar Storm? Bakit ganon? Diba? Pwede ka namang gumawa ng ibang pangalan. Bakit Yes. tinawag mo o binanggit mo Cannibal. yung word na cannibal? So, meron silang ine-expect na magkakaroon nga po ng cannibalism, mga kapatid. Parang Okay. pinoprogram na nga yung mga tao about zombies or Zombies, yes, kakainin oo. yung kapwa, di po ba? So, Lalong-lalo parang na ngayon, nagbibigay na sila ng nagkakaroon signal naman and ng warning. Go ahead. nagkakaroon po ng taggutom, di ba? And next year, magkakaroon din ng taggutom. Famine. Opo. Famine, scarcity. Mas lalo po talaga na magkakaroon po ng malaking possibility na magkaroon talaga hindi lang ng mga vampira, kundi mga zombie apocalypse, cannibalism, kasi nga, kakain na po ng mga tao. Actually, Okay. Pastor, usually, the pattern of the world, nag-uumpisa ang famine o scarcity when after the plague. So, may Yes. possibility mangyari yung plague and then after that is famine. Ganun po yung nagiging cycle. Okay. Mm. Ngayon, okay, ganito Next po, question. mga kapatid. Ay, sorry, go ahead po. Yung mga tanong po muna. Okay, sumunod. Ay, hindi pa pala. Ito pala yung kay Jen K. Tama. Good evening po. Hoping na ma-upload sa YouTube sa susunod na araw para ma-download. Di ako makasabay. Ang hina ng signal. Actually, after po nitong segment na to, I believe ni-reply ako na siya kanina. I-upload po agad natin to sa YouTube channel natin. Maipag-pray po ninyo kasi alam niyo po sa totoo lang, dati kasi meron po tayong pambayad ditong StreamYard eh. Biglang multiple setup na multiple stream sa iba't iba pong mga platform. Bigla po siyang nagtaas, hindi na po namin kayang bayaran. Kaya dito lang po tayo sa kaya po one at a time. Pagtiisan niyo na lang na mai-upload po namin. Okay. Ngayon, ito po yung sumunod na tanong. Yan. Kay Gathen, kung totoo po na may vampira, totoo din po ba kaya na takot sila sa silver? I believe, meron po yung tinatawag na mayroon pong components na hindi po magkatugma. For example, meron po kami pinakitang video na yung isang tinatawag na red mercury, Sister Ninya. Naalala mo yon? Yung red mercury, okay, tinatapat po yung bawang sa red mercury at yung red mercury umuurong. Pagpapakita na hindi po sila magkatugma. At ganoon din po yung nangyari po doon sa silver nung inilagay po yung silver sa red mercury, yung red mercury po ay bigla pong nag-disperse. So may possibility, pero hindi lang po natin alam, okay? Kasi yun naman po ay napapanood lang natin sa mga pelikula. Yes. Hindi ba po talaga natin 100% masasabi kung iyan ba talaga yung magiging epektibo kung sakasakali tatamaan sila o sila po ay magre-react or maaring mamatay kung sila po itatamaan nung silver o nung bawang. Diyos po ang nakakala. Pero I believe, isa po ang aking pong pinaka-conclusion, 100%, sila guaranteed po ay matutunaw, mawawasak sa pangalan ni Jesus. Yun po. Amen. What God promised, Pastor, is that every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. So meaning itong mga demonic entities na to, they will bow in the name of Jesus. Amen. Yan ang pinaka-guarantee. Meron pong sinabi po si Brother Mario. Sabi niya po, Pastor, yung mga pong asawa ko ay sumasakit po lagi yung ulo at para daw po lagi siyang nasusuka, gawa po kaya yun ng magnetic.
I believe. Kasi hindi lamang po yung misis po ninyo, kapatid, ang nakaranas yan. Ang dami pong mga tao sa buong mundo at mostly po ng report, okay? Mostly ng report, ang mga nagsususuka, ang mga naghahalusinate, at yung mga tumutunog sa tenga, karamihan sa kanila, Weed. facts. Oo. Pero Sila meron po ay pong patotoo dito, Pastor. From Sister Leonora, sabi niya, unweed po ako. Nagkaroon po ako ng ringing ears at para akong nahihilo na hindi. Nag-BP po ako pero normal naman po ang BP ko. I recite by heart ang Psalm 91 araw-araw and every time na maaalala ko pong mag-pray. So, meron rin po talagang Meron po. naapektuhan na weed Pero, at ang unweed. kagandahan nun, hindi po tayo lubusang naapektuhan. Okay? Kasi nga, ang kadalasan nga pong napapakinggan po nating mga testimonya, ay yung mga taong may Na, facts. Okay? Siguro, bibihira lang. At isa dyan, ang ating kapatid na nagpatotoo, na siya man nakaranas, pero yan po ay very rare. Kasi kami pong mag-asawa, wala pa kami naranasan eh. Okay? Wala po tayong naranasan. So, meron po dito yun po, mga meron pa ba? comments like kay EU Cat ay ano, kasi ito yung mga ano na lang napapanood na lang kasi natin, di po ba? Pag vampira sunlight, high wattage light, we are not really sure. Kasi ang prophecy sa Bible, even yung sinabi ni Pastor John Anusike, is that these demonic entities will walk in daylight. So, hindi natin ma-assure. Siguro ngayon, they are hiding. They are on hiding pa. Kasi, hindi pa nila totally panahon. Pero pag dumating ang panahon nan, you will see them in broad daylight. Wala nang tago-tago. Naalala ko tuloy, Sister Ninya, sinabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 9, verses 4 and 5, kung di ako nagkakamali, sabi ng Panginoon, work while it is daytime. Mm-hmm. Because when night comes, you cannot work. Okay, so kayo naniniwalang hindi lang ito patungkol sa pagtatrabaho, kundi ito yung warning ng Lord na may mga ganito pong pangyayari na hindi kaya talaga makakalabas. Dahil pag may mga vampirang gumagala-gala sa gabi, abay delikado. Okay. So, bago po tayo tuluyang magtapos, mula rin po sa Psalm 91, okay, binasa po natin kanina yung verses 1 up to 6. Ngayon naman po, yung pangako ng Lord, okay, na gagawin niya sa mga tao na ang ginawang kublihan ay walang iba kundi ang presence ng Lord. From verse 7 hanggang 16. Anong sabi diyan, sister? Okay, I will have the honor to read it. Can we really start from the beginning, Pastor, so that they could manamnam nila? 91, kasi dito po natin makikita yung protection ng Diyos. Inuulit ko, para baka kasi matisibang marami. Hindi ibig sabihin, Kristiyano ka, mag-a-apply na sa iyo itong verse na to. Okay? Ang sinasabi dyan, yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos, na walang ibang ginawa kundi gawing kanlungan ang presence ng Lord. Pag ikaw hindi seryosong Kristiyano, Sunday Christian, di ka pa nagpipray, di ka pa nagpapas, huwag kang umasa na mangyayari sa iyo itong Psalm 91. Okay? Para ka lang yung mga anak ni Sesiba na kung saan ginamit yung pangalan ng Panginoon. Sabi po doon ng Bible, di po ba yung mga anak ni Sesiba, sabi niya, sa pangalan ni Jesus na pinapangalan ni Pablo, lumayas ka. Pero hindi ho lumayas yung demonyo. Binulpi at binugbog sila. Ganyan po ang mangyayari sa inyo pag hindi kayo puspos ng Espiritu ng Diyos. But anyway, babasahin po namin para magkaroon kayo ng kaunawan at idea na itong gagawin ng Diyos sa mga tao na ginawang kublihan ng presensya. Pakibasa, sister. Amen. Alright. So, habang binabasa natin, we read it by heart at unawain natin. Psalm 91, sabi po dito, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the faller and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night,
nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in the darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give you his angels charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra. The young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Napakagandang pangako ng Diyos. At ito nga pong pangako ng Diyos ay mangyayari sa mga tao pong ginawang kanlungan ng presence ng Lord, sumusunod at totoong nagmamahal sa atin. Amen. So, yan po ipanghawakan natin, mga kapatid, lalo na po sa mga darating na kasakunaan sa mga susunod na kapanahon. Amen. So, hanggang sa muli, ito pong muli ang inyong mga lingkod, Pastor Joms at Sister Ninya. At bago po tayo tuluyang mamaalam, kami po muna ay mananalangin. Sister Ninya, tayo po yung Yes, tayo po manalangin lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sa natatapos pong gawain na ito. Ama, patuloy kaming lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba sa lahat po ng aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagawa. Ikaw po, Panginoon, na nakakatalos ng laman ng aming mga puso't isipan. At yaman din lamang wala kami maitatago sa iyo, kami po ay nagpapakumbaba at nagpapalinis sa iyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, na sa oras na to, ang aming mga panalangin ay makarating sa trono ng iyong biyaya. Lord, dalangin ko po na ang bawat isa ay ihanda mo, Lord God, sa mga panahong darating, Panginoon. Lord, hindi man namin alam ang bukas, pero kami po'y nagtitiwala sa iyo. Yes. Ikaw po ang aming muog at sandigan. Ikaw po ang aming proteksyon. Tinataas ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa, maging ang kanilang buong sambahayan. Lord, na sila po ay pakaingatan mo, gaya ng iyong pangako sa mga awit chapter 91, O God, na ito pong mga bagay na ito ay mangyari at maganap sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, pagkat hindi takot ang inilagay mo sa aming mga puso, kundi kaliwanagan ng pag-iisip at pag-ibig, Panginoon. Kaya naman patuloy kaming magpupuri, sasamba at luluwalhati sa iyong pangalan. Salamat po, amin Diyos, sa mga natutunan namin sa araw na to. Iniiwan ko po ang kapayapaan mo, kagalakan mo, kagalingan mo at pagpapala sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, luwalhati at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sana po ay patuloy niyo pong masuportan ang ministry. At kung sakasakaling kayo po ay hihipuin ng Panginoon, pwede po kayong magkaloob. Naririyan po sa screen yung ating pong outlet na kung saan pwede po tayong magkaloob sa pagpapatuloy ng ministry. Maraming salamat po. Pagpalain ka ng Panginoon. God bless. Paalam po. Bye-bye. Good night, mga kapatid.